Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na taranta na. Nako, PBBM Martin na bulabog. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga. Simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, ito mga kababayan, Senator Rodante Marcoleta nagsalita patungkol po kay Gutesa. Ito po ang sabi ni Senator Rodante Marcoleta. Gutesa is the most credible witness ever presented in the committee. Why? Gutesa has nothing to gain. Gutesa has everything to lose, including his life and safety and the security of his family. But the most important thing, Gutesa has able to connect the dots from Saldico to Martin Romualdez. Ayan mga kababayan. Totoo. No? Si Gutesa lang po, si Sergeant Gutesa lang po mga kababayan ang nakapag-connecta sa transaksyon between Saldico and former Speaker Martin Romualdez. Ayan mga kababayan, palapakan po natin yan. At eto, pasadahan, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po at eto. Pasadahan din po natin itong si President Bongbong Marcos Jr. Sabi niya po dito, tayo ay nagtatrabaho para pagandahin ang Pilipinas. Aray ko po, idinidiin na nagtatrabaho ang administrasyon para pagandahin ang Pilipinas. Ayan po yan kay President Bongbong Marcos Jr. Sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa Filipino community sa Busan, South Korea. Ayan, yan po ang kanyang mga sinabi. Yan po ang kanyang pambubudol sa mga Filipino dyan po sa South Korea. Kayo po ba mga kababayan nandyan po sa South Korea? Naniniwala po ba kayo na nagtatrabaho ang Pangulo para pagandahin ang Pilipinas? Kung nagtatrabaho po sila para pagandahin ang Pilipinas, nasaan po ang kanilang mga proyekto? Mukhang ang nakikita lang po natin ay mga pagnanakaw, Diba? Yung nakikita lang po natin ngayon ay mga pagnanakaw, korupsyon sa ating gobyerno. Pero pagandahin ang Pilipinas sa parte ng Pilipinas. Baka doon lang sa kanila, mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? At eto, pasadahan pa rin po natin si President Bongbong Marcos Jr. Nangakong ipakukulong ang mga magnanakaw. Ayan. Naghugas kamay na naman. Kaya tiyakin natin na makukulong talaga sila. At ang kanilang mga ninakaw ay ibalik sa gobyerno. Ibalik sa tao. Ayan, no? Napaka ini-stress niya talaga, no? The President Bongbong Marcos Jr. Ini-stress out niya talaga yung makukulong talaga sila. Sila. Okay, sila. Sila lang ba talaga? Yun ang tanong, di ba? Yun po yung tanong mga kababayan. Sila lang ba talaga or meron pang iba? Di ba? Anyway, sa gitna ng nag-uumapaw na galit ng publiko laban sa sangkot sa mga maanumalyang flood control projects, tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. Na walang makakalusot. Ayan, walang makakalusot. Pero yung yung mga air asset ni Saldico, 3 na pala ang nakalabas ng bansa. Yan po ang walang makakalusot. Walang makakalusot sa pananagutan at maibabalik sa gobyerno ang bawat pisong ninakaw. Ayan mga kababayan. Ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. Mukhang ito Ito, hindi ko man nakitang nagsalita ang Pangulo, pero kung
i-imaginein mo yung mga sinasabi niya parang singaw eh. Dito lang nanggagaling, hindi po mula sa puso, no? Kaya doubtful po tayo sa mga sinasabi ng Pangulo kasi iba po ang nangyayari sa kanyang mga sinasabi. Di ba? Ito pa mga kabayan, pasadahan din po natin, ito si President na naman, Bongbong Marcos Jr. Will continue to cleanse our bureaucracy of corruption because only a transparent government can build a fair economy. Teka lang. Intindihin nga natin to ng mabuti. Will continue to cleanse our bureaucracy of corruption because only a transparent government can build a fair economy. Okay. Ang masasabi ko lang po dito mga kaubayan, no? Isipin nating mabuti, no? Fair economy daw. Ngayon, kasi 'di ba? 3 years ka na po. Pabalik-balik ka ng ibang bansa just to encourage, no? International investors to invest sa Pilipinas. Ngayon, ang tanong ng maraming Pilipino, bakit hindi sila nag-i-invest sa Pilipinas? Gayong presidente na ang nag-i-encourage sa kanila, no? Kasi nga po, this government is not transparent, mga kaubayan. This government is a liar government. Pasensya na po sa word, no? Sa ginagamit nating terminolohiya o yung liar, di ba? Sinungaling na gobyerno. Kaya walang nagtitiwala ng mga taga-ibang bansa. Mismo ang Pilipino hindi nagtitiwala. Ibang lahi pa kaya? Di ba? Bibigyan diin daw ni President Bongbong Marcos sa international business community sa 32nd APEC Summit sa South Korea na maasahan ng Pilipinas at may tuturing na isang forward-looking partner. Yan I look forward to meeting with Korean business leaders to open trade ties, attract investment, and strengthen people-to-people cooperation. Ayan isa-isahin po natin. Deepen trade ties, attract investment, and strengthen people-to-people cooperation. Ayon po yan sa Pangulo. Nako, ang problema din to kung magtitiwala ba ang South Korea sa inyo. Di ba? South Korea, ito na nga lang. Di ba may lumabas na balita? I think South Korea po yun eh. Yung hindi na magpapautang sa Pilipinas dahil sa korupsyon. South Korea ba yun or Japan, mga kababayan? Correct me sa sa bansa. Correct me if I'm wrong, okay? But I think it is South Korea ang nagpasabi na po na hindi na muna matutuloy yung pagpapautang nila sa Pilipinas sapagkat malala ang korupsyon. Tapos ito ang ating presidente, no? Ito ang ating presidente. Huwag ka muna mang-attract. Ito if you are a good president, ito ano lang naman to? Opinion lang naman to, mga kababayan. Maaring mag-agree kayo sa akin, maaring hindi, pero this is my opinion, no? If you are a good president, hindi ka muna ganito, wag mo munang i-attract yung mga investors kasi mapapahiya ka lang eh, 'di ba, pagdating dito. So ayusin mo muna ang gobyerno, 'di ba? Linisin mo muna and make sure yourself is not included dito po sa corruption na ito. Kasi kapag you are also a corrupt, no? Mapatunayan na ikaw ay isang corrupt, sinong maniniwala sa'yo? For example, nag-invest na dito yung Japan, yung South Korea. Then malaman nila, corrupt pala. Okay, di ba nakakahiya yun, mga kaubayan? What I'm trying to point out, mga karibin natin, linisin muna. Linisin muna ang sariling bansa bago ka attract sa mga investors, di ba? Grabe. Parang hindi kasi makikita mo yung result, no? Makikita mo na agad yung result. You can predict the result even without doing it, di ba? Kahit hindi yung South Korea, makikita mo na agad whether or not mag-invest ang South Korea, makikita mo na agad ang resulta, di ba, mga kababayan? Ito, last po natin pag-uusapan bago po natin i-play yung video. Nako po, ito.
Secretary Dizon, utos ni PBBM na 50% bawas sa materyales. Biggest reform ever sa DPWH. Ayan mga kabayan ha. Kailangan na talaga nating seryosohin itong pagbabago at reforma sa DPWH. At sa tingin ko, itong direktiba ng ating Pangulo, I think this will be the single biggest reform ever in the DPWH. Yan, 50%. Mga kabayan, ha? 50% po ang matatanggal doon sa mga materyales, no? Sa materials lang po 'yun mga kabayan, no? Ang tanong, yan ba talaga ang solusyon para mawala ang korupsyon? Pag ginawa niyo po bang 50% na lang ang materials, no? Sa mga infrastructure, mawawala na ba ang korupsyon? Or baka ito ang magpapabagsak, ha? Sa mga ngayon nga 100% pa substandard na ang mga ginagawa. Paano lang kung yung 50% na materials i-substandard pa, let's say 25%, nako 25% na lang. Baka makikita nyo sa mga kalsada natin, mga bato na lang, wala nang semento. Yeah, what I'm trying to point out dito, mga kabayan, is this really the solution for the corruption? Ito ba talaga? Sige, try natin. 50% sa bagay, sa administrasyon pa naman nila to. Sige, itry po natin, tingnan po natin kung anong magiging resulta, no? Sana lang magtagumpay kayo sa 50% na yan. I'm not against, no? Kasi malaking savings din yan sa ating bansa. Pero, ang gusto ko lang namang i-point out dito, baka substandard na nga, sinubstandard pa. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan na po natin ang balitang ito. Eto na po. Eksay at saka yung Estrada. Very critical na makuha yung dalawang tao yun. Kasi ang fear ko, Pinky, baka patayin yun. Sila kasi nakakaalam. Kung sinong contractors ang nagdi-deliver, which is what was mentioned by Alcantara, nagbibigay sila kay Paul at kay Mark, at sila din ang nagdadala kay Saldico. Ako po. Itong si Pinky Webb. At hindi lang ito basta-basta ordinaryong interview. Kasi marami pong revelasyon na ibinulgar dito si Mike Defensor patungkol dito kay Gutesa. Grabe guys, hindi ko nga maiintindihan bakit itong ICI ay hanggang ngayon binabaliwala lang nila itong si Gutesa. Dito sa interview na ito ni Mike Defensor ay talagang dinidetalye niya kung ano yung mga sinasabi ni Gutesa. Grabe, imagine that one na magdi-deliver sila ng pera na tagta 40 million pesos. Tapos, balita ko nga, no, marami pang mga tao, no, na involved dito na naghahatid sila ng pera. It's not only Gutesa, ha? Pero hanggang ngayon, sa analysis ko, nasaan na ba itong mga taong ito? Di ba kaya'y ginugurgor na sila? At minention pa nitong si Mike Defensor, talagang tumutok kayo dito sa vlog na ito kasi every detail counts, no? Pakinggan nyo talaga itong si Mike Defensor ang kanyang mga sinabi kasi halata na kasi parang bulgaran talaga itong revelation na ito. Okay? So, importante magre-react tayo dito ha. Wala nang paligoy-ligoy pa. Simulan na natin bago natin ito Or ni Gutesa was falsified as it contains the forged signature of a notary public. The former Marine earlier made headlines after claiming to have delivered cash-filled luggage to resigned Congressman Zaldico and later Representative Martin Romualdez. What does the court's ruling mean for the credibility of Gutesa? Let's get on point with former Congressman Mike Defensor who introduced Gutesa to Senator Marcoleta. Congressman, good to see you again. Thanks. Ngayon ko pa nga nalaman yan, si Mike Defensor, ito si dating Congressman Mike Defensor pala, ang nag-introduce kay Gutesa na meron itong kinalaman sa paghatid ng pera doon sa bahay ni Martin Romualdez at ni Zaldico raw. Okay? Ito. Thank you, Pinky. Thank you also for having me here. Quick reaction. The Manila RTC Executive Judge Icasiano Sison looked into / investigated this notarized affidavit of Sergeant Gutesa and basically said that the document was falsified. The signature was not the signature
of Attorney Pechi Espera? Okay, first of all, si Attorney Pechi Espera, employee ng BJMP. So in 2021, Ito yung attorney na nag-notarize na hindi umamin na siya yung nag-notarize sa affidavit ni Guteza. Okay, yan ang pinag-usapan ni Mike Defensor ngayon. nakapasa siya ng bar. And itong, initially, nung lumabas tong issue na to, pinapuntahan ko kaagad yung opisina kasi I was not with Sergeant Gutesa. No one was with him. Siya lang mag-isa. So, kinlear ko muna. Sabi ko, siya pa nagpunta talaga doon sa notaryo. So, sabi, yes, nagpunta siya. And then, immediately right after that, chinek ko kaagad kung ano ba tong issue ng pagpirma ng notaryo. And you know, Pinky, you will be surprised. Dinala ko na kayong document mismo. Yeah. Nung una nung basto, ang unang nag-question si Attorney Makalintal. Kasi si Attorney Makalintal nagkaroon din ng petition sa BSKE, yung Barangay Sangguniang Kabataan Elections. Tapos sinabi niya, ano ba yun? Kasi mismong yung pirma ni yung Attorney Espera, Pechi Espera, ayun din yung nakapirma doon sa kanilang notaryo. Kay Attorney Romy Ma? Attorney Romy Ma. Okay. Pagkatapos, meron nakita Sorry, ko... sir, we just won't show yung pirma. Huwag natin po pakita yung pirma. So ito na naman din, i-google lang naman nila sa TIESA, again, yung contract sa Department of Tourism, si Attorney Pechi Espera naman nakapirma. Ngayon, I understand. Sorry, what is that again, sir? TIESA contract. TIESA. They can Google this. Okay. Yung dun sa mismong papel ni Gutesa, klarong-klaro, ito yung kanya salaysay. So, ito yung pirma. Yan yung kay Gutesa. Okay. Ito yung mismo kay, ito naman yung sa TIESA, no? And then yung kay BSKE, kay Makalintal, parehong-pareho. Now, my point is... May I see, sir? Yeah, sure. Yung mga nangyayari dito sa mga notaryo, marami na, and initially, we had a discussion about this. Kung minsan, sekretarya nila yung mga nagpapapirma or pumipirma. So, I would think, talagang pinresyo ng abogado, siguro tao niya lang yung pumirma doon for the notary, pero yung seal, paano mo pipikiin yun? Yung registry, paano mo pipikiin yun? Doon sila, magiging sablay. Kasi yung seal, yung pagtatak mo doon sa notaryo na yun, hindi yun pwede mapipeke. Di ba? Having said that, Pinky, again, ang sinabi ko nga, di ba, at that time, kung ano man yung mga pagkakamali doon sa notaryo, yun naman ay nagamot na ng si Sergeant Gutesa ay nagpunta ng Senado at nagkaroon ng under oath statement, binanggit niya yung mismong balangkas nung kanyang salaysay, and it's there. Yan din yung lumalabas doon sa under oath statement niya sa Senado. Pero ngayong hapon, and I'd like to thank the Department of Justice, they already said, yes. They Sabi po ni clarified. Prosecutor General Richard Fadulion that basically parang napapalitan, that's not the right word, nung kanyang sinumpang salaysay sa Senado, na-cure nun, parang yung naging problema dito. Yes. In fact, yesterday, sir, even former Senior Associate Justice Antonio Carpio said the same thing. Yes, and also the spokesperson, si Attorney Polo Martinez of the Department of Justice, the Office of the Secretary, sinabi rin niya na kung ano man yung pagkakamali doon sa nangyari sa notaryo, doesn't mean na hindi totoo yung sinabi niya. At yung kay Prosecutor Padulyon, klarong-klaro, na yun din talaga yung factual. Okay. Pero So yan mga kaubayan, no? Diba? O tama si Senator Dante Marcoleta, it doesn't affect, no? Yung mga pirma-pirma na yan doon sa kanyang salaysay sa Senado. Ibig sabihin mga kaubayan, bakit itong si Lacson, di ba? Patuloy na iniipit itong si Gutesa diyan po sa kanyang pagpapapirma sa notaryo, di ba? Ang babaw naman ni Lacson. Kung magpo-focus lang siya dyan sa abogado na yan, di ba, na pumirma. We are not talking about the signature dyan, mga kabayan. We are talking about the sa content ng statement ni Gutesa. Bakit itong si Lacson? Bakit parang may pinoprotektahan? Yun yung ng tambayan eh. Aba Lacson, huwag naman. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karipin natin? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.